Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Diana's point of view. I felt dizzy when I opened my eyes. Nanunuyo ang lalamunan ko at napakainit ng pakiramdam. Wala akong suot na kahit ano sa ilalim ng kumot maliban sa aking panties. Someone was kneading my breast. Nagustuhan ko ang pakiramdam. His big warm hand against my breast made me wet down there. I couldn't help but mourn and each wonder his hand was doing. Naramdaman ko ang paghila papaba ng kumot, uncovering my nakedness. May hinahanap ang katawan ko, aching for something I could not name. Naramdaman ko ang mga kamay niyang muling humaplos sa buo kong katawan. He made me feel like a goddess. Nawawala na talaga ako sa wisyo. I murmured something. Hindi nagtagal, lumapat ang mga labi niya sa akin. They were soft and warm, pleasuring me. This must be the kiss that Sharon often talked about. The kiss that sent someone to heaven. And I kinda like it. I love it so much that I was willing to let him do everything he wanted to my body as long as he pleasured me. Ilang sandali ang lumipas at ang dila niya ay pumapasok na ngayon sa aking bibig. Sinasalubong ang aking dila at pinaglaruan. Naglalakad sa loob na parang may hinahanap na sikreto. Hindi ko mapigilang mapalinghing sa tuwing kakagat-kagatin niya ang lower lip ko. Ang sensasyon ay hindi kapani-paniwala. Nagulat ako nang mapagtanto kong kaya kong makaramdam ng ganito. Napakatindi ng sensasyon na tinutusok nito ang bawat himaymay ng aking katawan. I loved the sweetness of his mouth. I felt so wet, so wild, so free. Kailangan kong pakawalan ang nagwawalang damdaming nakakulong sa aking katawan. Ayoko nang mag-isip pa. O talagang wala na akong kakayahang makapag-isip ng maayos. Parang wala na rin akong kakayahang makaramdam ng mga makatuwirang damdamin ng mga sandaling iyon. All I could feel was the raging wildness within. Parang ang haplusin at damhin siya, ang tangi at nag-iisang tamang gawin. Tuluyan akong nawala sa katinuan nang dumampi ang kahubdan niya sa akin. Hindi ko napigilan ang malakas na pagsinghap nang makita at maramdaman ang mapalad at matigas niyang dibdib. I couldn't help but touch it. Pero natigilan ako nang maramdaman ko ang malaking kamay niyang hinuhulma sa malusog kong dibdib. Napahawak ako sa braso niya, hinihingal. Dumampi na naman ang labi niya sa labi ko at saglit lang ay nasa ibabaw ko na siya. Nagmamadali ang bawat pagkaplos at paghalik niya sa buo kong katawan. My back arched as I exploded at his every touch and kiss. The heat I felt turned into flame, rapidly bursting in my veins. Ayokong patigilin ang nag-aapoy na pagdaloy ng sensasyon sa buo kong katawan. Nilalahan mo ng makamundong pangangailangan ang buong isip at kamalayan ko. Bago para sa akin ang pakiramdam na iyon. Pero gustong gusto ko ang paraan ng paggalugad ng kanyang mga kamay at mga labi sa aking katawan. Napakasarap. Ngumiti ako sa kanya habang hinahaplos ang gilid ng kanyang gwapong muka.
His finger gently glided down my naked back. My body arched in pleasure, screaming for more. Tila nabasa niya ang pipi kong hiling as one hand touched my bosom. Napahikbi ako ng angkinin ng kanyang bibig ang isa sa mga dunggot ng aking kahubdan. I cried in pleasure and desperate need. Ni hindi ko namalayan na hinihigit ko na pala ang kanyang maiksing buhok habang naghahabol sa paghinga. Muling naglakbay ang isang kamay niya sa buo kong katawan. Hinahaplos ang aking balakang up and down, over and over, again and again. His mouth and hand released my breast and moved down, parting my legs. I breathed harshly at mas ibinuka pa ang aking mga hita. Napaarko ako nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa basang usbong sa tuktok ng aking mga hita. Ang nagngangalit na pagnanasa at ligaw na pangangailangan ay nanunuot sa aking mga ugat. Natigilan ako nang maramdaman ko ang malambot niyang labi. Dumampi sa malambot na talutot ng aking pagkababae. Nangatal ako at parang dinutunaw ang mga buto sa sobra-sobrang sensasyon. Heat flowed through my body, driving me crazy. Malakas na singhap at ungol ang kumawala sa aking bibig as I snaked my legs around his nape. Marahas na hinila niya ang mga balakang ko at sa mabilis na kilos, slid his tongue inside my sacred center. Literal na napapigil ako ng paghinga ng ilang segundo before releasing it harshly and moaning like a wild vixen, craving for more and more. Alipin ako ng sarili kong pagnanasa at matinding pangangailangan at wala akong lakas para pigilan iyon. Oh, more, please. I never thought that I could be this vulgar and wild. Ano nga ba ang nangyayari sa akin? Nagtatalo ang isip at damdamin ko, pero mas malakas ang tawag ng pangangailangan. I love the feeling, though. Gusto kong pakawalan ang makamundong pangangailangang ito na hindi ko alam na nagtatago pala sa kaloob-looban ko. Nahigit ko naman ang paghinga when he gently licked me without breaking our eye contact. Napahikbi ako sa sarap at ligaya habang tinitikman niya ako. Oh please, pagmamakaawa ko. Uminit ang dugo ko at pumutok sa aking, "Ikaw! Gusto kita!" But he kept on pushing his tongue harder inside me. My body started to shiver, pero hindi siya tumigil sa ginagawa na parang isang ligaw na hayop na ngayon lang muling nakatikim ng masarap na pagkain. Pinakawalan niya ako, pero muli akong napahigbi nang maramdaman ko ang isa niyang daliri na marahas na pumasok sa loob ko. Then he lunged savagely, pushing hard, withdrawing and pushing back in. Come on, shout, cry in pleasure, baby. Paos at sexy ang boses niya na nagpapasiklab sa apoy na tumutupok sa akin ngayon. Please, I want you. Nagmamakaawa kong sabi, halos masakit. Pumuwesto ang lalaki sa ibabaw ko. Ang mga tuhod niya ay nasa magkabilang gilid ng mga hita ko. His fingers still busy, thrusting and pulling. You're so impatient, baby. Nakita ko kung paano tumagilid pa itaas ang gilid ng kanyang sexing labi. Napakademonyong sexy niyang tignan. Lalong lumakas ang aking pangangailangan nang maramdaman kong tumitigas ang kanyang pagkalalaki nang dumampi ito sa aking hita. Tinaas ko ang balakang upang salubungin. Marahas ang paghinga ko habang nasa mga mata ang matinding pagnanasa. Please. His eyes glittered in the dim light.
He drew his finger out of my petal. Para bang isang napakahalagang bagay ang ninakaw mula sa akin. But when his lips claimed mine in a wet and wild kiss, nakalimutan ko nang magreklamo. His big warm body joined me in bed, his chest rubbing into mine, before carelessly shoving himself into me. Napasigaw ako sa matinding pagkagulat at hapde. Nagtangkang lumayo sa akin nang may pagtataka sa muka. Ikinawit ko ang mga braso ko sa leeg niya. "Wag, please, don't." Pakiusap ko. "Hayaan mo lang akong mag-adjust sa laki mo." Nakikita ko ang wild need sa kanyang mga mata, pati ang pagtitimpi, hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang paghupa ng kirot. I could feel his shaft throbbing inside me, growing bigger and more rigid. "I'll be gently, baby, I promise. And then, I'll take you to heaven," humihingal niyang sabi. "Please move." Hindi ako nag-iisip ng sinabi. Nakikinig lang sa pangangailangan ng katawan ko. And he moved. He did. He thrust deeply and slowly withdrew. And thrust again. I pressed myself into him. Nawala ng tuluyan ang sakit at hapde at napalitan ng ligaya. Pumapit ako ng mahigpit sa braso niya nang magsimulang bumilis ang pagkilos niya. He plunged frantically, deeper and rougher. His groan answering my wild moans. Kumiskis ang mga hita ko sa kanya at umarko ang katawan habang nagbubutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Nabaluktot ang mga kalamnan sa tuwing nagsasalubong ang ating katawan. Nawala ng tuluyan ang aking katinuan habang siya ay tila nawawalan na rin ng kontrol. Nagbabaga ang mga mata niya. I was overtaken by my desire and need to take him wholly. Hindi ko pa nararamdaman ang matinding pangangailangan sa isang lalaki, katulad ng damdaming hinuhukay ng lalaking ito sa akin. Patindi ng patindi ang damdamin na anumang sandali ay para akong sasabog. Muli akong napasigaw nang maabot ko ang kasukdulan. Maapoy na gabi. Sumakay sa aking orgasm at nawala sa loob ko. "That was so amazing." Humihingal kong sabi habang hinahabol ang aking paghinga. Humihingal din siyang bumagsak sa tabi ko. Isinubsob niya ang mukha ko sa aking leeg at marahang kumagat-kagat doon, waking my wild desire once more. At hindi siya nabigo. Ginawa namin ulit, mas passionately at mas wild pa this time. Tumigil lang kami sa pag-iibigan ng pareho kaming napagod. I was woken up by a long time of oaths and cursing. Nagawa ko pang kusot-kusutin ang mga mata habang bumabangon, para lang makita kung gaano kalukot ang gwapong mukha ni Daniel. "Get up and get dressed," he snapped at me habang siya man ay bumangon din at mabilis na inayos ang sarili. Turn ko na para magulat. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako nagkukunwari. Ang mga alaala ng kagabi ay naging matingkad sa aking isipan. May nangyari sa amin? Oh my God! Napahigbi ako habang hinihila ang kumot para takpan ang hubad kong katawan na para bang makatutulong iyon. What the hell happened? Yan ang dapat linya ko, Diana. Nagulat ako nang marinig ko ang lamig niya. Siyempre, galit siya. Nagising na lang siya na may babaeng nakahiga sa tabi niya. Pareho kaming hubad. Pero alam kong nag-enjoy din siya
Gaya ko. Paano siya magagalit sa isang bagay na labis niyang ikinatuwa? What the hell happened? How did we get in here? We're just having dinner. Bumaling siya sa bedsheet na may bahid ng natuyong dugo. I don't know. Nagpanggap akong walang alam at nag-decide na wag nang magsalita pa. Less talk, less mistake. Oo, pinlano kong iset up siya, pero wala akong intensyon na may totoong mangyari sa aming dalawa. Pero nag-backfire sa akin yon. I ended up doing the whole thing. Kung paano nangyari, ay hindi ko rin alam. Basta nangyari na lang. And the way I had acted last night was out of my character. Ako ba talaga iyon? You don't know, huh? Let me tell you happened. You drugged me. That is what? Para bang siguradong sigurado sa sinabi. I started to panic. I don't know what you're talking about, Daniel. Tanggi ko na napahigbi sa realisasyon sa aking ginawa. Asar na hinawakan ni Daniel ang sariling batok habang hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. How the hell will you explain how I felt last night? I couldn't stop myself from doing that thing. Hindi natin naubos ang isang bote ng wine at hindi iyon makakalasing o makapagpapawala ng katinuan ko. Napahigpit ang hawak ko sa kumot na para bang iyon ang lifeline ko. I'm confused as well. I didn't know I felt like I was in heat. Daniel sighs harshly. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Get dressed. I'll drive you home. Daniel's point of view. Shit. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero sigurado ako na hindi ko kayang saktan at maagarbyado si Diana. Hindi ko sasabihing hindi ko nagustuhan iyon dahil malinaw na malinaw sa isip ko kung paanong halos mabaliw ako sa hindi ko alam kung ano ang ginagawa kong ligaya ng gabing iyon. In fact, sa mga nagdaang araw ay hinanap-hanap ng katawan ko ang karanasang iyon. Kung saan pareho ang sinabi ng mga gwardya at waiters. Lasing na lasing daw ako nang umalis kami ni Diana sa resto. Sabi naman ng guard sa hotel, nag-check-in daw kami noon dahil hindi na rin kaya ni Diana na mag-drive. Mukha raw marunong magdala ng alak si Diana at hindi halatang nakainom kung hindi lang ganoon ang sinabi sa kanila ng dalaga. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, pero ang malaking tanong na hindi ko masagot-sagot ay kung bakit kami nauwi sa ganoon ng gabing iyon. Pareho naming hindi kayang kontrolin ang mga sarili. May loko-loko bang napagtripan ang inumin namin at hinaluan ng kung ano? Isa lang kasi ang pwedeng dahilan kung bakit nagkaganoon kaming pareho. We'd been drugged. Nagilty ako na sinisigaw-sigawan ko si Diana ng umagang iyon. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit na magising sa ganoong sitwasyon? Lalo na ako na ikakasal na. Pero nang makita ko kung gaano kahigpit ang hawak ni Diana sa kumot na nakatakip sa katawan niya at ang pagpigil na maiyak sa sitwasyong kinaharap namin, bigla akong sinuntok ng sarili kong konsensya. Biktima rin siya. In fact, mas dehado pa dahil siya ang babae. She had lost her purity. Gusto ko siyang panagutan, lalo na at alam ko namang hindi siya kaladkaring babae. Aksidente ang nangyari. Pero ang bawat aksidente ay dapat na pinananagutan. Kaya lang ay paano naman ako?
paano kami ni Lindsay. Damn it! Damn it, Daniel! Anong gagawin mo ngayon? Sigaw ko sa sarili ko. Ano nga bang dapat kong gawin? Diana's point of view. I had not heard from Daniel for almost a week. I almost wanted to cry na hindi niya ako tinawagan para magtanong man lang ng update tungkol sa kasal nila ni Lindsay. God, I was going crazy. My plan had not worked well, and I'd even lost my virginity to it. Ang mas ipinag-aalala ko ay baka nga may ideya na talaga si Daniel na pinainom ko siya ng pampatulog. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. I did not regret losing my virginity to the one I love. Ang pinanghihinayangan ko ay ang friendship namin na nasira. Dapat talaga ay hindi ko nalang ginawa ang kabaliwang iyon. Kung nakontento na lang ako sa kung ano ang mayroon kami, I might still be in good terms with Daniel. I should have opted to become his forever friend. Pero ibig sabihin din niyon na kailangan kong ibaon na lang sa limot ang nararamdaman ko para sa kanya. Forever. Which I could not. Kung pwede ko lang bang sampalin ang puso ko para matauhan na. Pero hindi ko kayang limutin ang damdamin ko. Still, the very right thing I should have done was to choose friendship over my stupid love for him. Tumunog ang cellphone ko. Nagwala na naman ang puso ko nang makita ang pangalan ni Daniel sa caller ID. Hindi ko alam kung dahil ba sa nervyos o excitement o pareho siguro. Nakakanerbiyos naman kasi talaga ang sitwasyon namin ngayon. But at the same time, nasasabik akong marinig ang boses niya. Napabuntong hininga ako at sinagot ang tawag. Hi. Palitan mo ang pangalan ng nobya ko. Malamig na sabi ni Daniel. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya o kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Dati naman kasi, marinig ko lang ang boses niya ay alam ko na kaagad kung masaya ba siya o malungkot. His coldness told me he was still mad at me. But why would he say what he'd said? Pinapapalitan niya ng pangalan ko ang pangalan ng bride. And what about Lindsay? Nag-usap na ba sila? Paano tinanggap ni Lindsay iyon? Kung natanggap man niya. But I didn't think so. Hindi ang tipo ni Lindsay yung basta lang papayag na maagawan. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaguluhan mo. Ipinapatawag ni Daniel ang kanilang kasal. And worst, may pampalit na kaagad si Daniel sa kanya. Isang malakas na sampal iyon sa ego ni Lindsay. Lalo na noong ipinagyayabang niya ang kanyang kasal sa social media. Napakaraming tanong na nagtatakbuhan sa isip ko. Pero maski isa sa mga iyon ay hindi ko maisatinig kay Daniel. All I could do was write down his instructions. I made myself busy with work at the office. Busy rin si Sharon dahil may mga bagong pasok na projects na sa kanyang ipinihandle ng head. Wala na akong oras para magtanong at humingi ng advice sa kanya o maski nga ang ipaalam na nag-backfire ang plano namin. Diana's